Naririto. Sige. Ferry Fornal Garcia. Fornal Garcia. Okay. Manalo, Mercado. Manalo at Mercado. Okay. Nabalona, Perez, Soriano. Perez. Ma'am, si Nabalona daw po ay malilate. May inaasikaso lang po sa munisipyo. Okay po, thank you. Sige. Sulit, Toledo, Untalan. Sulit, Toledo, Ma'am, si Untalan. Untalan po ay nasa ospital pa daw po pero hahabol daw po siya. Thank you po. Okay. Sige. Walang problema. Okay. Ayan. Okay. Ngayong klase ay sisimulan na po natin ang pagtalakay po sa Unit 1.2. Ano po? Pero bago tayo magtungo po, dito nga po sa susunod natin na paksa, ay atin munang balikan ano po ba ang pinag-aralan natin, ano po ba pinag-usapan natin nung nakaraang linggo. Ano po ba ang meron doon sa Unit 1.1? Sige nga po, maaari niyong balikan ang nasa ating Google Classroom. Ayan. Okay? Unang tumaas ng kamay si Sulit from O2. Ma'am, nung nakaraang pong pag-aaral po natin, ating napag-usapan ang patungkol po sa mga posisyong papel na kung saan doon po tinalakay kung ano-ano po yung iba't ibang perspektibo na makikita natin kung bakit pinagtatanggol po natin ang Pilipino, wikang Pilipino hindi lang bilang isang asignatura kundi isang disiplina na marapat pag-aralan ng mga estudyanteng Pilipino na nag-aaral sa kolehiyo, ano po. Ayan, maraming salamat Sulit. Tunay naman, ayun yun ang isa sa naging paksain natin doon ay yung bawat posisyong papel natin kung nakita yung bawat point nila, yung bawat mga tindig nila ay talagang nagpapatunay na kinakailangan po natin na talagang isama sa kolehiyo yung asignaturang Pilipino. Ano po? Sino pa ang may idaragdag? Meron po ba? Ayan, sige. Mukhang okay na po Ngayon, sige, dako na po tayo dito sa Unit 1.2. Tungkol naman po saan ito? Ayan, Filipino bilang wika ng komunikasyon sa kolehiyo at mas mataas na antas. Ito po ang ating inaasahang layunin. Una ay makagawa ng malikhain at mapanghikayat na presentasyon ng impormasyon na nagpapakita ng mga gamit ng Filipino bilang wika ng komunikasyon at mabigyang halaga ang Filipino bilang wika ng komunikasyon sa pamamagitan ng paggamit nito sa iba't ibang tiyak na sitwasyong pangkomunikasyon. Ayan. Bilang panimula ng ating pagtalakay ay meron po ako dito inihanda na ilang mga salita sa wikang Filipino. Ano po? Ito pong ating simpleng gawain ay pinamagatan po natin na salin salita na kung saan kayo po ay susubukan ninyo na isipin kung ano ba ang katumbas nito sa wikang Ingles, kung alam niyo po ba ang kahulugan ng bawat salita na akin pong ipapakita. At sana ay hindi nyo i-search yung kahulugan nito sa Google. Kumbaga talagang susubukin ninyo kung talaga bang ito ay alam ninyo, kung ito pa ay ginagamit sa pang-araw-araw. Ayan, simulan natin sa una pong salita. Ayan, ito po ba ay inyong nalalaman, signayan? Kung alam po ninyo, ayan, puso po tayo at kung hindi po ay thumbs down po. Ayan, tumaas na kamay si Velasquez from O1. Ma'am, ang signayan po sa English ko ay mathematics po. Ayan, tingnan nga natin kung tama. Velasquez nga Velasquez.
Kilian. Ayan, maraming salamat naman ano, kasi talagang kahit hindi niyo alam, talagang kayo ay naging matapat, ano talagang, inilagay niyo yung inyong reaksyon na talagang hindi niyo batid ano, itong salitang ito. Walang problema dun ano. Ang layunin po natin ngayong araw dito sa simple nating gawain ano, ay kumbaga magkaroon kayo ng karagdagang kaalaman ano, tungkol sa sarili nating wika. Mamaya mapapaisip kayo na meron palang katumbas na wikang Filipino ang salitang ito. Ano? Ayan, ito nga po, unang-una, sipnayan. Pag po sipnayan, ito ay mathematics. Ano naman po kapag, ayan, haynayan. Ito po ba ay narinig na ninyo, nakita ang salitang ito, haynayan? Yung iba ay alam, ano, yung iba ay hindi. Okay? Kapag po naman sinabi nating haynayan, sino po kaya ang nais na magsagot? Haynayan. Sige nga, Makalindong. Biology po ba yun? Okay, tingnan natin kung biology nga po. Okay, pag po sinabing haynayan, biology. Sunod, ito, ano kaya ito? Palautatan. Alam niyo po ba ang salitang ito? Ayan, no. Kung sa katunayan, ano, kung hindi niyo isa-search, ano, ay hindi niyo talaga malaman ang meaning po nito. Okay, ako man din, no, may pagkakataon na kailangan ko talagang alamin ano ba ang katumbas nito sa English. Klase, ang palautatan po ay statistics. Okay? Sumunod, ayan, alam ito ng iba. Tala-arawan yan. Sige po, sino po ang nais magsabi? Ano ang kahulugan ng salitang ito? Ay, mukhang alam na ninyo ano. Hindi yan, kalendar o kalendaryo. Sunod, ito po ba ay balid ninyo? Talahulugan? Parang pinagsama yan na ano, pinagsama yan na talaan at yung isa pa na salita na kahulugan, talaan ng kahulugan. Ibig sabihin, ayan, dictionary po. Ano? Sumunod, ayan, kayo po ba ay pamilyar dito sa Lipaw-Paw? Okay. Yung iba ay alam, yung iba ay hindi. Ano po, ang sa Lipaw-Paw po, sa Ingles ay airplane, ano, o kaya sa isa pang katumbas na Filipino ay aeroplano. Okay? Sunod, ayan. Siguro pamilyar kayo dito, sulatroniko. Sulat at elektroniko. Ano po? Sabihin po niyan, ayan, email. Okay? Sunod, ayan, pantablay. Ano naman po kaya ang ibig sabihin ng pantablay? Pag sinabi po natin pantablay, klase, kaya po ay charger. Ano po? Sunod, ayan, pauksapot. Pamilyar po ba kayo dito sa pauksapot? Pauksapot. Okay, yung ilan ay alam, ilan ay hindi. Okay, pag po sinabi nating pauksapot, ayan po ay website. Okay? Sunod, hatinig. Ano yan? Naghahatid daw ng tinig. Ano kaya yan? Pag po sinabi nating hatinig, ito po ay telephone. Okay? Sunod, ito. Alam kong ito ay batid po ninyo. No? Durungawan, syempre, kahulugan po niyan ay window. Okay? Sunod, ano kaya ito? Gaktol. Kung babasahin nyo, gaktol, para sa akin, no, kung hindi ko alam ang kahulugan nito, para siyang bahagi ng katawan. Ano, para siyang internal organ. Pero hindi po. Dahil ang kahulugan po ng gaptol ay switch. Okay? Sunod. Ayan, ito pa, kagaw. Okay? Yan, hindi po natin ito alam. Ano, wala pong gumagamit nito sa pang-araw-araw na buhay. Kasi ang kagaw ay germs. Ano po? Sunod. Ayan, pangaso. Alam niyo po ba ang pangaso? Kapag po natin sinabi na pangaso, toothbrush. Okay? Ito naman,
O yung hatinig kanina ay telephone, ano naman po kaya ito? Pang-ulong hatinig. Sige nga po. Nagpuso si Ferry. Pumuso si Ferry. Ano kaya po ang ibig sabihin ng pang-ulong hatinig, Ferry? Headset po. Ayan. Sige, maraming salamat. Para mayroong konting clue, mula sa tawag mismo o sa mismong salita, merong clue na ibinibigay. Sunod. Ayan. Ito po ba ay alam na ninyo? Ang luwage? Parang ito yung huli na. Naghihintay ako ng pumupuso. Pag po ang luwage, ayan, si Bakay. Carpenter po ba yan? Okay, carpenter. Sige. Maraming salamat po. So, yun na yung last ng mga salita natin. Ngayon, klase, ano yung masabi ninyo sa mga salita na pinakita ko po sa inyo? Ano yung inyong masasabi? Ano yung inyong reaksyon o komento o opinion sa mga salitang nabasa natin? Na yung ilan ay nga ngayon lang po natin nakita, nga ngayon natin nalaman ng kahulugan. Sige, De Chavez. Para sa akin po, Miss, ay malalalim po siya and hindi po natin siya nagagamit sa pang-araw-araw. Kaya para po sa akin parang unusual po siya. And at yung ibang mga salita, words po dito is minsan po parang madali po siyang intindihin or hulaan kung ano yung ibig sabihin. Pero minsan naman po parang ibang-iba po talaga yung ibig niyang sabihin sa wikang Ingles po. Ayan, maraming salamat, De Chavez, sa iyong opinion tungkol sa ating mga nakita na mga salita. Tunay naman, yung mga salitang yun, talagang hindi na siya ginagamit, hindi siya pamilya sa atin. Bakit? Dahil meron kasing mga salita na kumbaga ay yun na yung madalas nating ginagamit sa pang-araw-araw. Kumbaga ito ay pandagdag kaalaman lang po talaga. Kasi nasabi ko sa inyo, sino nga naman ang gagamit ng pantablay? At kapag ginamit nyo ang pantablay sa pang-araw-araw na pakikipag-usap, sabihin mo, hihiram pa ng pantablay sa iyong kaklase, ay hindi ka maiintindihan. Magdudulot lamang iyon ng kalituhan para sa bawat isa sa atin. Ayan. So, sana ay naalala nyo, yung mga kahulugan ng bawat salita. Huwag kayong mag-alala, ay naman hindi kasama sa pagsusulit. Ayan, pinakita ko lamang sa inyo, bilang pambungad nating gawain. Okay? So, ito po yung kailangan nating pagtuunan ng pansin. Ito pong balita na ito ng GMA News. Sabi dyan, yung pamagat, makabagong paraan ng komunikasyon, nagiging dahilan ng pagpurol sa wikang Filipino. Okay? Atin pong saksihan ang video na ito. Dahil sa mga makabagong paraan ng komunikasyon at paggamit ng gadgets, tila pumupurol na raw ang ilang kabataang Pilipino sa paggamit ng wikang Filipino. Bilang bahagi naman ng paggunita ng Buwan ng Wika, may proyekto ang kumpanyang Google kung saan pwedeng makilahok ang sinuman sa pagsasali ng mga salitang Filipino. May report si Sherry Ann Torres. Sa panahon ngayon, sanay ka pa rin bang magsalita sa purong wikang Filipino? Alam mo pa ba ang ibig sabihin ng ilang salitang hindi na madalas gamitin? Nakakapagpabagabag. Para sa akin po yung meaning niya, yung parang parang nakakapagduda, gano'n. Yeso. Chok. Ang henerasyong ito tila masasanang araw sa estilo ng komunikasyong ginagamitan ng teknolohiya at Ingles ang pangunahing wika. So, imbis na mapaunlad yung pambansang wika,
yung teknolohiya ng komunikasyon nagiging kalaban ng pagbuo ng pambansang wika. Isa sa mga rason na nakikita ng mga eksperto at mga grupo na nagsusulong na aktibong paggamit ng wikang Filipino kung bakit tila lumalamlam na ang kaalaman ng mga kabataan tungkol dito ay yung hindi pagkakaroon ng eksaktong aralin para sa paggamit ng wikang Filipino o kaya ay yung hindi talaga paggamit ng wikang ito sa loob ng mga paaralan. Bakit nga ba tinanggal yung Filipino sa curriculum, di ba? Dapat yung government sinusuportahan kung walang libro na in Filipino, paano mo mapapayaman yung paggamit ng Filipino? So, Sa gitna ng pagtamlay na interes na maraming Pilipino sa paggamit ng sarili nating wika, inilunsad ng Google Philippines ang proyektong Love Your Language. Simula ngayong buwan ng wika, bukas na ang Google Translate Community website sa lahat ng gusto magbigay ng mga salitang Filipino at Cebuano at ang katumbas nito sa wikang Ingles. Ang gusto lang namin ay magbigyan ng tamang representasyon ang lengguwahe natin sa online, sa web. Kasi napakaganda ng wika natin, pero yung appreciation hindi maipaabot sa ibang mga bansa, sa mga ibang mga speakers ng ibang languages kasi hindi siya represented ng maigi sa online. Kapag napahusay na ang database para sa mga salitang Filipino at Cebuano, pag-aaralan din daw ng Google ang pagkakaroon ng kaparehong proyekto para sa iba pang mga wika sa Pilipinas. Sherian Torres, GMA News. Yan, so yun po yung ating video. Muli, batay po sa balita ng GMA News, ano nga po yung dahilan kung bakit pumupurol o lumalamlam ang mga kabataan sa paggamit ng wikang Filipino. Batay po sa video na ating napanood. Ano nga po yung dahilan? Alonso? Ayon po sa aking napanood po, ang isa po sa nabanggit ay ang teknolohiya ng komunikasyon ay nagiging kalaban o nagiging dahilan ng paglamlam o paghina ng paggamit ng wikang Filipino po. Ayan, inuuna-una, salamat Alonso. Sabi dahil sa paggamit ng teknolohiya. Pero sa katunayan, ito nga ba ay kalaban nga ba? O maaari natin maging kakampi o kasangga para mapalago ang ating wika? No, malalaman po natin yan sa pagtalakay po natin mamaya. Okay? Bukod po doon sa teknolohiya, meron po bang nabanggit? Parang yun yung pangkalahatang hadlang itong paggamit ng social media. Ano po? At sige, simulan na natin. Pakita ko na po sa inyo. Ayan. Okay? Sabi ko nga po sa inyo, kung papansin po natin, ang mga tao, ang mga kabataan ngayon, iba po yung normal na paraan ng kanilang pakikipag-usap. Hindi lang po ang mga kabataan sa katunayan, kundi tayong lahat. Iba na yung paraan natin ng pakikipag-usap na kung saan ay mas pipiliin po natin na gamitin yung wika o yung salita na mas mabilis din. Kasi mas pipiliin natin yung mga shortcuts sa pag-type, sa ng mga mensahe. Okay? Ayun. Kaya nga po talagang hindi po nakakapagtaka na meron nga pong ulat na nagsasabi na humihina yung pamilyaridad ng ilang mga mamamayan, kasi hindi lang po kabataan kundi yung ilang mga mamamayan sa mas malalim o sa mas malalalim na salitang Filipino. Lalo't higit kung bihira na itong naririnig at nagagamit sa araw-araw. Okay? Ito nga po ang isa sa dahilan. Dahil sa paggamit ng mga gadget at medyang ang pangunahing medium ay Ingles. Unti-unting nakakalimutan ng kabataan ang ilang salitang sariling atin. Kasi aminin natin sa hindi, talaga nga namang kapag gumagamit po tayo ng cellphone, kapag po tayo ay nag-i-internet, talagang magiging exposed tayo
sa wikang Ingles. Kasi una yung application, yung interface ng application nasa wikang Ingles. Yung mga content creators, may mga pagkakataon na wikang Ingles ang mas ginagamit. Okay? Ayan. So, sa kabila ng kalagayan ito, mahalagang maikintas sa isipan ng kabataan ang patuloy na paggamit ng Filipino sa gitna ng modernong panahon. Okay? Sa katunayan kasi nung ako po ay nagtuturo sa high school, sa pribadong paaralan, kapansin-pansin na ang mga kabataan ay talagang nakakaranas ng suliranin pagdating po sa pag-aaral ng wikang Filipino o ng asignaturang Filipino at ng asignaturang araling panlipunan. At may pagkakataon na kapag sila ay pinapabasa ko ng mga kwento sa Filipino, may mga pagkakataon na hindi nila batid ang kahulugan ng salita. Dahil doon, dahil hindi nila alam ang kahulugan ng mga salita, hindi nila mas maiintindihan ang kahulugan o diwa ng kwento na ipinapabasa ko. Nangyayari yun sa kasalukuyan. Okay? Mas komportable sila sa wikang Ingles, sa asignaturang Ingles. Okay? Dahil nga po sa unang-una dahil sa nakabagong komunikasyon. Okay? Dako tayo dito sa isa pang paksa, Pilipino sa saligang batas. Ayan, ang mahalaga pong tandaan na ang pagpapayabong ng Pilipino ay hindi lamang po siya preference ng ilang grupo o paaralan. Sa katunayan ay meron po itong matibay at legal na batayan. Ito po ay nakasaad sa Saligang Batas ng 1987. Tandaan niyo po ito, Article 14, Section 6. So ito po ay probisyon po tungkol sa wika, kung saan sinasabi na kinikilala ang Filipino, ang wikang Filipino bilang pambansang wika at inaatasan ang pamahalaan na magsagawa ng mga hakbang upang simulan at panatilihin ang paggamit ng Filipino bilang medium ng opisyal na komunikasyon at wika ng pagtuturo sa sistemang pang-edukasyon alinsunod sa batas at sa pasya ng Kongreso. Okay? Ibig sabihin, tunay na mayroong pananagutan ang pamahalaan na itaguyod ang Pilipino, okay? Hindi lamang bilang wikang panturo, kundi maging isang opisyal na komunikasyon sa sistemang pang-edukasyon. Dagdag pa, ayan, ipinapakita ng saligang batas na ang pagpapalawak ng gamit ng Filipino sa paaralan at pamayanan ay pangunahing tungkulin. Pangunahing tungkulin ng Estado. Okay? Sunod tayo. Ayan. Talaga pong batay doon sa saligang batas na yun, tandaan niyo po, saligang batas, Artikulo 14, Section 6. Okay? Kung mabalikan nga po natin yung batayang legal, talagang malinaw na inaasahan sa pamahalaan ang mga programang magpapalawak sa paggamit ng Filipino. Okay? Muli, hindi lamang bilang asignatura, kundi bilang wikang panturo at wikang pangkomunikasyon sa edukasyon at iba pang larangan. Ibig sabihin, meron pong talagang role ang gobyerno na lumikha ng mga polisiya, magbigay ng suporta sa pagpapalakas sa Pilipino sa akademya at sa lipunan. Okay?
Kaya klase, kapag may mga pagtatangkang alisin ang Filipino at panitikan sa curriculum, nagkakaroon ito ng matinding epekto sa nakakarami. Okay? Dahil para nga po sa maraming Pilipino, kumbaga nagiging simbolo siya ng pagkasawalang bahala sa sarili nating wika. Pag-urong sa pag-aaral sa ating sariling wika. Okay? Sunod, bukod po doon sa saligang batas ng 1987, yung Article 14 na yun, meron pa po tayong isa pang malinaw na patunay na talagang sinusuportahan ng Estado ang paggamit ng Filipino sa mas mataas at formal na komunikasyon. Ito po yung Executive Order number 335. Ano po, na nilagdaan po ni dating Pangulong Corazon C. Aquino. Okay? So, ang diwa po ng EO 335 ay siyempre hikayatin na ang lahat ng tanggapan ng pamahalaan ay wikang Filipino ang gagamitin. Okay? Mula sa mga departamento, sa mga opisina, sa ahensya, kinakailangan Filipino ang gagamitin sa mga opisyal na transaksyon, sa komunikasyon at sa korespondensya. Po? Ibig sabihin, hindi lamang po sa silid-aralan dapat gumagalaw ang Filipino. Dapat ay ginagamit din ito sa mga dokumento, sa mga liham, sa mga memo, at sa mga anunsyo, at sa iba pang opisyal na pakikipag-ugnayan ng gobyerno sa mamamayan. Para nga naman mas madaling maunawaan ng publiko ang mga programa at proseso po ng pamahalaan. Ngayon, ang tanong ko sa inyo klase, ito po ba ay nangyayari sa kasalukuyan? Ang gobyerno po ba ay kapag naglalabas ng mga memo, ng mga anunsyo, nasa wikang Filipino po ba? Ayan. Kayo ay hindi sumasang-ayon. Kasi nakikita ninyo, saksi kayo. Kung makikita niyo po sa internet, official, The Gazette ata yun. Parang ng gobyerno natin, ay makikita po nyo doon, nasa wikang Ingles, ang mga inilalabas po nila. Yung mga memo, may mga pagkakataon na syempre dahil nasa wikang Ingles nga naman, hindi na uunawaan ng mas nakararami. Sa katunayan, maging yung mga tao na kumbaga matatas na sa wikang Ingles, nagkakaroon pa rin ng kalituhan kapag binabasa yung mga memorandum, yung mga anunsyo. Okay? Bukod pa doon, kung mapapansin po ninyo sa mga sign na nakikita natin sa kalsada, hindi po, yung iba, bagamat ang iba ay nagpapakita na talagang Filipino na yung ginagamit, yung iba naman ay nasa wikang Ingles pa rin. Na para bang mas binibigyan halaga ang mga turista na dayuhan. Po? Yan. Sunod. Dito tayo sa Filipino bilang wika ng edukasyong makabayan. Ayan, meron pong malinaw na punto, sina Benvenido Lombera at ang kanya pong mga kasama, 2007. Sinasabi po nila ng Pilipino ang wika na angkop gamitin kung ang layunin ng edukasyon ay makabayan. Okay? Sabihin, edukasyong hindi lamang po talagang nagpapahusay ng kasanayan ng mga mag-aaral, kundi edukasyong merong malasakit sa kapakanan ng bansa sa nakararami. Ito pong pahayag na Ginoong Lombera ay
may pagkakatulad po sa mga posisyong papel na nabasa natin noong nakaraang linggo. Okay? Sunod, sinasabi din po dyan na ang Filipino ay nakapagpapayaman ng diwang mapagtanong at mapanlikha at umuugat sa buhay at pakikibaka ng nakararami. Bakit po kaya yun sinabi? Muli, sabi dyan, ang Filipino ay nakapagpapayaman ng diwang mapagtanong at mapanlikha. Mapagtanong at mapanlikha. Bakit? Dahil mas komportable ang maraming estudyante na mag-isip ng mas malalim dahil yun nga yung wika na komportable ang mga mag-aaral, mas may kakayahan sila na magtanong at magpaliwanag o makipagtalistasan. At kumbaga ay yun nga yung wika na natural sa kanila. Okay? Sunod. Ipinahihiwatig nito na ang Filipino ang likas na wikang nakaugat sa karanasan at identidad ng Pilipino. Dahil dito, nararapat gamitin ng Filipino sa iba't ibang aspekto ng komunikasyon at pagkatuto, lalo na sa mataas at antas ng edukasyon. So ito namang mga puntong ito ni na Lumbera ay nabanggit na po natin sa posisyong papel. Ano po? Sunod, ito na tayo sa artikulo po ni Ginoong David Michael M. San Juan. Ninathala niya ito na may pamagat na 12 Reasons to Save the National Language. So ito po klase, itong artikulong ito ay ininathala po niya sa kasagsagan ng buwan ng wika, buwan ng Agosto. At kung maalala nyo, taong 2014, ito yung taon kung kailan mainit yung usapin tungkol sa pagtatanggal ng asignaturang Filipino at Panitikan sa kolehiyo. Okay? Sinasabi po dito, nilalahad sa artikulo ang 12 dahilan kung bakit mahalagang gamitin ng Filipino bilang wikang panturo at panatilihin ito sa curriculum ng kolehiyo. So, ito po yung isa sa dahilan ni Ginoong San Juan. Unang-una, ang probisyong nakasaad, nandito ulit tayo sa Artikulo 14, Section 6 ng 1987, Philippine Constitution, na nagtataguyod sa Pilipino bilang wikang panturo at opisyal na komunikasyon. Okay? Sunod, ito pa yung isa. Tinutunog sa rin niya yung labis na pag-i-Ingles ng ilang ahensya at institusyong sumasalungat sa Filipinisasyon. Okay? Ang punto ni Ginoong San Juan, kung gobyerno po ang naglilingkod sa mamamayan, hindi dapat wika ang nagiging hadlang sa pag-unawa, serbisyo, sa patakaran at impormasyon. Okay? Sunod. Ito pa, binigyang diin na nagiging epektibo ang Filipino bilang wikang panturo kung ito ay tinuturo rin bilang asignatura o disiplina. Okay? Sa usapin naman ng globalisasyon at ASEAN integration, ito po ay baliktad po sa iniisip ng ilan. Hindi ibig sabihin nito na isinasantabi ang sariling wika. Okay? Ang sinasabi, mas kailangan pang patatagin yung ating wika, panitikan at kultura para kumbaga ay meron tayong malinaw na identidad, may pagkakakilanlan tayo. At meron tayong ambag sa pandaigdigang ugnayan. Hindi yung nakikigaya lamang tayo, hindi yung nakikisunod lamang tayo. Kundi meron din tayong ibabahagi. Bilang bansa na merong sariling tinig. Okay? Isa pa, may dagdag pa pong punto, na pang pulisiya
No, kahit sa standards ng kahandaan sa kolehiyo, nakapaloob ang Filipino at panitikan sa college readiness standards na inaprubuhan sa CHED Resolution number 298 series of 2011. Okay? At ang panghuli, ayan, no? Ginagamit din niyang ebidensya ang ideya na kung mababa o mahina ang performance sa Filipino sa ilang antas, hindi po iyon dahilan para alisin ang asignatura. Okay? Sa halip, nakaka-alarma yun. No, dahil indikasyon iyon na kailangan pang mas tuloy-tuloy at magkaroon pa ng mas malalim na pag-aaral. Okay? Dumako na po tayo dito po sa Filipino, Kolehiyo at Pambansang Identidad. Okay? Ayan, batid na hindi kayang masakop ng senior high school ang lahat ng content at performance standards na kasalukuyang itinuturo sa kolehiyo. Na hindi po kayang masakop lahat. Okay? Kasi sabi ko nga po sa inyo, nakaraang linggo sa kolehiyo po, talagang mas academic ko yung pagsulat, talagang may pananaliksik, talagang yung diskurso ay critical. Okay? Sa kolehiyo kasi, sa katunayan, hindi lamang basta alam mo yung impormasyon. Kundi dapat ay naiintindihan mo at kaya mong ipaliwanag o ipagtanggol ang ideya. Ay kaya mong i-justify. Okay? Pagdating naman po sa Filipino, tandaan na ito nga po ang wikang pambansa at nagsisilbing tulay na pang-unawa ng maraming Pilipino sa iba't ibang rehiyon. Okay? Sa katunayan po, sabi diyan po sa datos, 99% ng populasyon sa ating bansa ay wikang Filipino ang ginagamit. Ito ba yung ideya na kahit kahit saang bahagi ng Pilipinas kayo magtungo, ay kayo ay magkakaintindihan kung gagamit po kayo ng wikang Filipino. Okay, sabi nga dyan, pinagbubuklod ng Filipino ang mga mamamayan tulad ng pag-uugnay ng mga awit, tula at iba pang panitikan na kasulat sa sariling wika. Okay? Bilang karagdagan, ang pag-alis ng Filipino sa kurikulum ng kolehiyo ay katumbas ng pag-alis sa sariling pagkakakilanlan ng mga Pilipino. Okay? Sandali lamang klase ha. Sandali lang po. Ako lang po ay may pupuntahan saglit. Sandali lamang po. Babalik po ako sa loob ng 3 minuto siguro. Ng mga 2:50 babalik po ako.
Ayan, 250 tapos. Tapos na po tayo dito, sa slide na 'to. Paputulin po natin. Ayan, dito tayo po sa Filipino sa pandaigdigan at historical na konteksto. Atin po ditong paghahambingin, kung papaano ba pinapahalagahan ng ibang bansa ang sarili nilang wika. Okay? Ayan. Kung titingnan po natin, ang ibang bansa na meron pong K-12, makikita po na hindi otomatikong nawawala sa kolehiyo ang wika. Okay? Ang isa sa halimbawa dito ay yung sa Malaysia. Sa Malaysia po, klase, meron pong mga compulsory general studies, at meron pong mga kurso na talagang may kaugnayan sa pambansang wika nila. Yung Malay o Bahasa, na kumbaga ay depende sa requirements po ng programa sa kolehiyo. Sa Indonesia naman, talagang nakasaad pa sa batas na kabilang sa dapat lamanin ng higher education curriculum ang Indonesian language kasama ng iba pang core subjects. Okay? Sa Pilipinas, ayan, meron naman po tayong mga panukala na inihain po o naihain sa CHED na nagpapakitang pwede pong gamitin ang Filipino sa multi at interdisciplinary paraan. Ibig sabihin po nito ay hindi lamang ito pangwika o pangpanitikan, kundi pwede po itong maging daluyan sa iba't ibang larangan po. Kung meron po talagang malinaw at maayos na disenyo at layunin. Okay? Ito, tingnan natin yung kasaysayan ng asignaturang Filipino. Anong wikang Filipino sa kolehiyo? Ayon po kay Ginoong San Juan, matagal nang nangingibabaw ang Ingles sa kurikulum ng kolehiyo noon pang 1906. Samantalang kailan lamang ba naipasok o napalakas ang Filipino? Nito lamang 1996, kita natin ano ang pagkiling sa wika na pinaniniwalaang malakas. Okay? Ngayon, ayan, talagang ipinapakita nito na meron talagang makasaysayang bias po sa edukasyon. Okay? Na kung saan ay matagal na talagang inuuna ang Ingles bilang wika ng akademya. Okay? Kaya lumalabas po yung panawagan na yun nga, itama po yung mga ganitong kaayusan at bigyan ng mas matibay na puwang ang sariling wika sa kolehiyo. Okay? Ayan, meron pa pong isinaad na mahalaga pang punto. Sinasabi na hindi lamang po pangloob. Sinabi natin pangloob, hindi lamang pang Pilipinas ang wikang Filipino. Okay, dahil muli, sabi ni Ginoong San Juan, ang Filipino ay itinuturo at pinag-aaralan sa mahigit 80 paaralan o institusyon sa ibang bansa. Kaya talagang maituturing ito na meron talagang pandaigdigang presensya. Sa katunayan, kung inyo pong titingnan sa internet, ang Harvard po, nagbubukas po sila ng Tagalog courses. At sa iba pang bansa, gaya ng sa London, nag-aalok po sila ng Filipino language class. Okay, kaya kung aalisin mismo sa sarili nating bansa, ang Filipino, sa kolehiyo, parang posible na magbigay talaga ito o magkaroon ng negatibong mensahe at epekto sa kalagayan nito bilang pandaigdigang wika. Na parang tayo mismo
ang nagpapahina sa akademikong puwang ng wikang Filipino. Okay po. Sunod, dito po tayo sa Filipino at mga hamon sa ganap na pagpapaunlad. Okay? Ayon po kay Ginoong Almario, noong 2014, marami pa talagang kailangang gawin para masabing ganap ng matagumpay ang Filipino. Hindi sapat na meron tayong buwan ng wika na kung saan ang mga mag-aaral ay nagkakaroon ng mga aktibidad o mga patimpalak no, para sa buwang ito. Hindi lamang po ito sa pagdaraos ng selebrasyon. No? Kasi ang wika ay kinakailangan at dapat nabubuhay sa aktual na gamit. Okay? Ayan. At gayon din, hindi sapat na marunong lamang magsalita at umunawa ang Filipino ng wikang Filipino. Ano? Kung hindi naman ito ginagamit sa aktibong pakikipagtalistasan. Ano? At sa iba't ibang larangan ng buhay. Okay? So, kalagdagan lamang ano na sinabi ni Ginoong Almario na asam ni Almario ang panahong ang mga aklatan ay tigib ng mga aklat at sangguniang nakalimbag sa wikang Filipino. Ang Filipino ay dapat gamitin sa mga karatula sa paliparan, sa mga etika ng produkto, at sa pang-araw-araw na transaksyon sa bansa. Okay? Ang mga komperensya at diskursong akademiko ay dapat idaos sa Filipino na may pagsasalin sa Ingles at iba pang wikang global kung kinakailangan. At gayon din, mahalaga ang pagtutulungan ng mga eksperto sa wikang katutubo at sa wikang pambansa upang mapayaman ang Filipino. Dapat magsalita sa Filipino ang mga mambabatas at pinuno ng bansa upang ganap na maunawaan ng mamamayan ang mga usaping pambansa. Kung kayo po ay nanonood ng mga hearing, no, talagang wikang English po ang ginagamit nila. At kasi sa mga naging SONA ng mga naging pinuno natin, naging pangulo natin, sino sa palagay ninyo ang gumagamit ng wikang Filipino kapag nagtatalumpati? Sino po kaya? Hindi nga po. Batid niyo po ba? Kung tayo po ay nakikinig ng SONA po. Okay? Siya po ay hindi lamang po si Benigno Aquino III ang dapat gumamit ng Filipino sa talumpati, kundi lahat ng pinuno ng pamahalaan. Dahil muli, para nga po maintindihan ng mas nakararami, mas maintindihan ng masa. Okay? Kung naisakatuparan ang mga ito, maituturing na ang Filipino ay ginagamit na sa mas mataas at ganap na antas ng komunikasyon. Okay? So, dito po nagtatapos ang pagtalakay natin sa Unit 1.2 at tapos na po ang kabuuang mga paksa sa Unit 1. At maraming pong salamat. Kayo po ba ay may katanungan natin? Kayo po ba'y narito pa? Kayo po ba'y narito pa at narinig niyo po ba ako? Ayan. Alam ko wala na eh. Okay. Sige. Kung wala pong tanong, ako po ay magbibigay ng gawain. Ano ito po yung una nating gawain? Ito po ay paggawa ng infographics na may kaugnayan po sa Filipino bilang bahagi sa ating komunikasyon. Okay? I-upload ko na lamang po ito sa ating Google Classroom ha. Kasama itong ating PowerPoint presentation na ginamit natin ngayong araw. Kung wala po kayong katanungan kasi
dito ko na po tinatapos ang ating klase ngayong araw at maraming salamat po sa inyo pakikinig at sa pakikilahok po ng ilan. Maraming salamat po. Maaari na po kayong umalis dito sa ating